5 pagkakamaling nagdudulot ng pagkawala ng balance sa kalalakihan paglampas ng 60 at paano maiiwasan ito. Napansin mo ba minsan na parang biglang umikot ang paligid habang tumatayo ka? O kaya, pag naglalakad ka sa kusina, parang may kakaibang kaba na baka matisod ka? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming kalalakihan, lalo na kapag lagpas na ng 60, nagsisimulang makaranas ng ganitong problema. Ang ilan, tinatawanan lang at sinasabi, tanda na kasi. Pero ang totoo, hindi lang edad ang dahilan. May 5 karaniwang pagkakamali na madalas hindi natin napapansin, pero unti-unting kumukuha ng ating balance, kumpiyansa at kalayaan. Isipin mo, bawat pagkadapa o pagkadulas ay pwedeng magbago ng buhay. May mga lolo na dati malakas at independent, pero nung minsang nadapa, doon na nagsimula ang takot. Doon na nila naramdaman ang limitasyon. At minsan, pati pamilya nagiging overprotective, kaya lalo kang natatali. Pero eto ang good news. Lahat ng 5 pagkakamaling ito pwedeng maiwasan at maitama. Hindi mo kailangan maging biktima ng kahinaan o aksidente. May mga simpleng paraan para manatiling matatag, ligtas, at confident kahit sa pagtanda. Kaya huwag kang aalis hanggang dulo ng video na ito. Kasi hindi lang natin pag-uusapan kung ano ang mga pagkakamali, kundi pati na rin ang mga solusyon. Mga simpleng tips na pwede mong simulan agad, bukas na bukas. Unang pagkakamali, hinahayaan lang ang unti-unting pagkawala ng muscle sa ating mga binti. Habang tumatanda, natural na nanghihina ang muscles. Ang tawag dito ay sarcopenia. Pero kapag hinayaan lang, mabilis tayong nawawalan ng lakas para sa simpleng gawain. Pagtayo mula upuan, pag-akyat ng hagdan, o kahit paglalakad ng ilang metro. Minsan, hindi agad obvious. Yung tipong bigla ka na lang nagdadalawang isip bago tumapak sa hagdan. O kaya, parang nangangawit agad ang hita mo kahit ilang minuto lang na lakad. Sa totoo lang, sign na iyon na humihina ang muscles. Kilala ko si Mang Jerry, 78 taong gulang. Dati, laging on the go, mahilig sa softball at naglalakad araw-araw kasama ang aso. Pero nung nag-retire at mas naging sedentary, hindi na niya namalayan na humina na ang kanyang legs. Napansin lang niya nung minsan, hirap na siyang umakyat ng 2 baitang lang. Ang masama pa, kapag humina ang muscles mo, bumababa rin ang kumpiyansa mo. Nagsisimula kang umasa sa mesa, pader, o kahit kanino sa paligid. At kapag ganito, mas mabilis lumala ang sitwasyon kasi mas konti na ang galaw mo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit anong edad, pwede pang bumawi. Simple lang, gumawa ng chair stands, tumayo mula sa upuan na hindi ginagamit ang kamay. Heel-to-toe walking, parang naglalakad sa linya, step by step. Araw-araw na maikling lakad, kahit sa loob lang ng bahay o sa bakuran. Maliit na effort, pero malaking balik. Tandaan, ang binti mo, yan ang pundasyon ng katawan. Kung malakas ang pundasyon, matatag ka sa lahat ng galaw. Pangalawang pagkakamali, sobrang attachment sa lumang sapatos o tsinelas. Alam ko, marami sa atin may paboritong sapatos na suot na ng ilang taon. Yung tipong halos butas na ang swelas pero ayaw mong itapon kasi komportable pa naman. Pero dito nag-uumpisa ang problema. Kapag pudpud na ang grip ng sapatos, madulas ito kahit simpleng tiles lang. Kapag maluwag na ang likod, hindi na nito kayang suportahan ang paa. At kung tsinelas lang, mas mataas ang chance na matapilok. 5 Samuel, kapitbahay ko, 81 taong gulang.
Mahigit 1 dekada niyang suot ang lumang leather loafers niya. Sabi niya, ito lang ang hindi nagdudulot ng palto sa paa ko. Pero 2 beses siyang nadulas sa kusina, parehong dahil sa sapatos na iyon. Nung pinilit ng anak niya na bumili ng bagong supportive shoes, doon niya na-realize na kaya pala niyang maglakad nang hindi kinakabahan. Mga lolo, isipin niyo ito. Ang sapatos ay hindi lang fashion. Ito ay tool para sa safety at independence. Kaya piliin yung may slip-resistant sole, may arch support at secure fit, tamang size at hindi maluwag. Kung may foot problems ka tulad ng bunions o pamamanas, mas magandang magpa-fit sa shoe store na may specialized footwear para sa seniors. Mura lang kumpara sa hospital bill kapag nadapa ka. Pangatlong pagkakamali, hindi nagpapacheck ng mata at pandinig. Ang balance ay hindi lang tungkol sa muscles. Kailangan din nito ng malinaw na signal mula sa mata at tenga. Kapag malabo ang paningin, hindi mo agad makikita ang step o ang gilid ng carpet. Kapag mahina ang pandinig, hindi mo maririnig kung may nagbabala o may bagay na paparating. Maraming lolo ang ayaw magsalamin kasi nakakamatanda daw tignan. O kaya ayaw gumamit ng hearing aid dahil nakakahiya. Pero isipin mo, mas nakakahiya ba ang salamin o ang mahulog sa sahig dahil hindi mo nakita ang harang? Kwento ni Lolo Carl, 76. Mahilig sa woodworking. Napansin ng pamilya niya na palagi na siyang nakayuko at halos idikit ang mata sa kahoy. Nung pinilit siyang magpatingin sa optometrist, nalaman niyang outdated na pala ang salamin niya. Pagkapalit, laki ng ginhawa at confidence niya. Pati tenga mahalaga. Ang inner ear ay connected sa balance system. Kaya kung may earwax buildup o hearing loss ka, mas prone ka sa hilo at kawalan ng balance. Kaya ang tip ko, magpa-check ng mata at tenga taon-taon. Gumamit ng tamang salamin at hearing aid kung kailangan. Linisin ang tenga ng tama. Huwag basta cotton buds lang. Hindi ito tungkol sa vanity. Tungkol ito sa safety at quality of life. Pang-apat na pagkakamali, hindi nagbabalance o stretching exercises. Noong bata pa tayo, kaya nating tumakbo, tumalon, at lumiko ng mabilis. Pero habang tumatanda, nawawala ang flexibility at reflexes kung hindi ito pinapractice. Si Mang Howard, 80 years old. Dati, naglalakad lang siya araw-araw, pero wala ng stretching. Unti-unti, naging stiff ang katawan niya, lalo na ang balakang at likod. Hanggang sa isang araw, natapilok siya sa maliit na rug. Kung dati, kaya niyang bumawi agad, pero ngayon, bumagsak siya. Buti na lang, nagsimula siyang mag-simple exercises. Standing on one foot habang nagtutoothbrush, gentle yoga, side-to-side steps, at sa loob lang ng 1 buwan, nabawasan ang stumbles niya at bumalik ang tiwala sa sarili. Hindi mo kailangan ng gym membership. Kahit sa bahay, mag-stretch ng kamay at likod sa umaga. Maglakad heel to toe sa hallway. Gumamit ng sturdy chair para mag-balance practice. Minsan, nakaka-bore or nakaka-awkward. Pero isipin mo, bawat minuto na ginugugol mo dito ay dagdag taon ng independence at lakas mo. Panglima, hindi pinapansin ang mga panganib sa bahay. Akala natin safe ang sariling bahay kasi kabisado na natin ang bawat sulok. Pero dito nagaganap ang karamihan ng aksidente. Loose rugs, madilim na banyo, wire na nakakalat, o walang handrails, yan ang mga silent traps. Si Mang Thomas, 82, nadapa lang dahil sa lumang doormat sa pinto.
Matapos iyon, inayos ng pamilya ang bahay. Naglagay ng nightlight sa hallway, non-sleep mat sa banyo, at grab bars sa shower. Ang laking difference. Marami ang nahihiya maglagay ng safety tools. Sinasabi, mukha akong matanda niyan. Pero isipin mo, mas importante ba ang pride kaysa kaligtasan? Ang totoo, ang mga grab bar, railings, at nightlights ay simbolo ng wisdom. Dahil pinapahalagahan mo ang sarili mong buhay. Tip ko, mag-declutter. Alisin ang nakaharang na sapatos, box, o wire. Maglagay ng ilaw sa hallway at CR. Gumamit ng non-slip mats at sturdy railings. Ang bahay mo dapat ay sanctuary, hindi danger zone. Kaya mga kaibigan, recap tayo. Una, ingatan ang muscle sa legs. Ikalawa, huwag matali sa lumang sapatos. Ikatlo, huwag baliwalain ang mata at pandinig. 4, mag-practice ng balance at stretching exercises. 5, ayusin ang bahay para maging ligtas. Hindi ibig sabihin na tumatanda ka ay automatic na mahina ka. Ikaw ang may control kung paano mo gustong mag-age, strong at independent, o mahina at dependent. Isipin mo ang apo mo, pamilya mo, at sarili mo. Gusto mo bang lagi silang nag-aalala dahil natatakot kang madapa? O gusto mo bang ipakita na kaya mo pa ring maglakad ng matatag, sumama sa lakad, at gawin ang gusto mo? Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo ngayon ay investment para sa mas ligtas at mas masayang future. Kung may natutunan ka, i-comment mo sa baba kung anong mistake ang pinaka-na-relate ka. At kung gusto mong makatulong sa ibang tatay, lolo, o kaibigan, i-share ang video na ito. Don't forget to like, subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Dito, ang goal natin ay simple, mas ligtas, mas masigla, at mas masayang pagtanda. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.